beach. Ano pa ba ang halos kakambal na talaga ng tag-init? Siyempre, halo-halo, o hindi ba? Natatakam na rin kayo dahil ang init. Pero teka muna, alam nyo ba na iba-iba pala ang halo-halo at ang mga sangkap nito? Depende sa probinsya. Dito sa Boracay, nakapasok sa baon ng buko. Pero teka, saan nga ba ang pinakamasarap na halo-halo? Summer tip number 6. Umpisahan na ang paghahanap. Wanted, best halo-halo. Yeah, boy. Sa panahon ng tag-init, ano pa nga ba ang the best na gawin para magpalamig? Summer tip number 6. Kumain ng katakam-takam na halo-halo. Sa bawat eskinita o kalye sa buong Pilipinas, makakahanap ka talaga na nagbebenta ng halo-halo, lalo na ngayong tag-init. Pero ang pinupuntahan dito sa Kamuning, sa K5 Street, ay ang nagbebenta ng 15 taon na ng kanyang halo-halo, si Aling Nelia. Kumusta ka na, Aling Nelia? Mabuti naman po. Sa 15 taon niyang paghahalo-halo, napagtapos na daw niya sa pag-aaral ang kanyang mga anak. Ano bang sikreto ng halo-halo mo? Simple lang po halo-halo po. Oh, anong mga rekado? Gulaman, sago, pinipig, saging, kamote. Aba, kakaiba, may melon. Magkano naman ang isang basong ganito? Pwede yung 10 piso, pwedeng 15 pesos. Ah, gano'n? Depende kung sino lalapit sa'yo. Pwede na sa 10 piso, pero huwag kayo magsusuot ng maganda kasi baka kayo singilin ng 15 pesos ni Aling Nelia. Ano ba talaga ang pinakamasarap na halo-halo? Alam po ninyo ang ginawa namin. Kami naglibot sa buong Pilipinas para ihatid sa inyo ang the best in halo-halo. At ang isa sa pinakaunang nagtinda ng halo-halo dito sa Pilipinas ay ang Little Quiapo since 1949. At si Chef Amore Bartolome ang siyang anak ng may-ari ng unang nag-imbento ng halo-halo dito sa Pilipinas. Actually, nag-umpisa siya na sorbetero. Yung mga estudyante sa UP na tulad ni na Larry Alcala at saka Jose Abad Santos, nagsabi sila na gusto nilang kakaibang merienda, pampalamig. So yung sorbetes ay dinagdagan nila ng pampabusog. So kayo, kaya may mga beans, may mga ube. Patas nilagyan niya ng yelo yon. Ang tanyag na meryendang ito sa tag-init ay pagsasanib ng kanluran at hilaga sa kultura ng mga Pinoy. Halimbawa, mula sa mga Chinese ang pulang munggo. Ang garbanzos naman ay mula sa mga Indian. Mula sa Kastila ang leche flan. At ang kinaskas na yelo ay nagmula sa mga Amerikano. So ngayon gagawa tayo ng halo-halo, Little Quiapo style. Isang takal ng munggo, beans, makapuno, kamote, kaong, saging saba, minatamis na langka, pinipig na malutong, siyempre budbod, Ube on the side. at ang matamis na leche flan. At ang evap. Sa mga taga Malolos, Bulacan, hindi paramihan ng sahog ang kanilang bersyon ng halo-halo. Ang pangunahing nilang sangkap naman ay ang pastillas na gawa sa gatas ng kalabaw at asukal. Ginawa namin ito dahil ito ang espesyal na delicacy dito sa Bulacan. Simple lang ang paggawa ng pastillas halo-halo. Unang ilalagay ang dulce de leche o kending gatas. Sunod ang 6 na pirasong pastillas. Kinaskas na yelo, papatungan ulit ng dulce de leche, bubuhusan ng gatas. Vanilla ice cream na may pinipig at cherry on top. Aba, bongga! 138 pesos ang isang baso ng pastillas halo-halo. Ito ang binabalik-balikan ko dito. Sa Cebu,
bukang bibig din ang kanilang halo-halo. Umabot na sa 25 years ang tindahan ng kakaibang halo-halo na minana ni Joel sa kanyang mga magulang. Pag tinikman yung halo-halo namin, lahat ng lasa, magalo-halo yan sa bibig niyo. Unang nilalagay sa mangkok ang kinaskas na yelo na meron daw sikretong timpla. Saka paghahalu-haluin ang minatamis na kulay pulang saging, kinayod na buko, pinya na pampaasim, dinurog na mani na pampaalat, cornflakes, kaong na kulay berde, ube ice cream, at lalagyan na ng gatas. Ang presyo ng isang mangkok na halo-halong ito, 60 pesos. Presyo, very affordable. Sa Arayat, Pampanga, 40 years na pala ang kanilang espesyal na halo-halo. Taong 1970, nagsimula sa maliit na tindahan ng halo-halo sa harap ng bahay ang mag-asawang Jacinto at Florencia Cabigting. Sa paglipas ng panahon, lumago ang kanilang tindahan sa buong Pampanga. Ay, pero hindi na ninyo kailangan pumunta pa ng Pampanga dahil dito lamang sa Banawe, Quezon City ang kauna-unahang branch sa Metro Manila na ang Kabigting Halo-Halo ng Arayat, Pampanga. Ano ba talaga ang sikreto ng Kabigting Halo-Halo, Rowena? Tatlong sangkap lang yan. Sweet corn, halayang sweet beans, and pastillas made of Carabao's milk. Naku, binabanggit mo pa lang, parang gusto ko nang tikman, halika na. Unang sangkap ang puting beans na ginawang halaya, pastillas, sweet corn. Siyempre, lalagyan ng gatas. Ready to eat! At ayan na, naghalo-halo na. O, ayan na ang perfect bite. Fantastic. Sobrang sarap. Sobrang sarap. At para makumpleto ang ating halo-halo food trip ngayong summer, dayuhin naman natin ang halo-halo ng mga taga Davao. Ikaw mismo ang pipili ng mga sangkap na titimplahin ayon sa iyong panlasa. Siyempre naman, ang nangungunang rekado, ang pride ng Davao, durian. Mayroon ding nata de coco, pinipig, kinayod na yelo, durian jam. Sa ibabaw ng halo-halo, ilalagay ang isang scoop ng durian ice cream. Paliliguan ng gatas. Ang kakaiba sa aming yelo, apo, mineral water, ginagawa namin yan. Ano man ang mga sangkap, iba-iba man ang bersyon. Sa init ng Tagaraw, walang tatalo sa sarap at lamig ng paborito nating halo-halo.